tawag doon? Yung open ka sa parents mo. Close? May mas madali. Alam niyo ano? Transparent. Yung hindi tumawa, hindi pa nagpe-breakfast. Si Gina napapakamot. Ano yung pastor? Ano naman? Transparent. Di transparent. Eh, no? Amen? Okay. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Ako ay blessed. Ayoko ma-stress. 1, 2, 3. No, ayoko ma-stress kay pastor. Okay. At totoo naman, Ephesians 1:3, Ephesians 1:6, we are blessed and highly favored. Pinagpala tayo ng Diyos. Kaya pag-isip sa umaga, dapat i-declare natin, ako ay pinagpala ng Diyos. Ako ay may magandang maghapon. Si Lord ang bahala sa akin ngayon. Amen? Kasi sabihin mo, umaga na naman, gising na naman, umaga na naman, church na naman, umaga na naman, di ba? It's another day na pinagpala tayo ng ating Panginoon. Tandaan, every day is a blessing. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang blessed nga yan. Parang hindi. Amen. Okay? 2024, the year of answered prayer. Ang tanong, meron ba bang prayer request na hindi pa nasasagot? Meron ba? O nasagot na lang? O excited ka kasi parating na siya? Amen. So tandaan, 2024 is the year of answered prayer. Ano kaya yung bagong taon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon? Excited na ba kayo sa 2025? Ilang araw na lang, Pasko na. 52 days before Christmas. Meron ba may birthday nitong November? Sino? Si Dean. November 21. November 21? Ka-birthday mong anak ko. Ang pogi ng tatay mo. Kasi pogi yung tatay ng anak ko. Si Gina. Si Jonah. Si Nanay. Ang gaganda, ang babait, ang popogi. Amen. Sila ang sagot sa ating bitter. Praise the Lord. Amen. Talaga. Sabi nga, no, yung iba kasi pag birthday, ilang taon ka na? 1, 2, 3. Dapat excited ka. Kung 40 ka katulad ko, dapat excited ka. Ay, hindi na talagang tanggapin ako. Kaya talaga ako. Dapat excited ka. Hindi sabihin mo nga, nagpapako na edad ko sa 30. Excited ka kasi kung ilang taon ka na, yun yung taon, yun yung buwan, yun yung araw, iniingatan ka ng Diyos, tama hindi? Kung 50 ka, 50 years old ka na iniingatan ng Lord. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Tingin mo ilang taon na iniingatan ng Lord yun. 5 years. Amen? Okay, dahil sabi nga, no, let's pray. Lagi natin kaugaliang mag-pray. Sabi sa Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka sa akin, ano sabi? Tutugunin kita. At ang sabi sa Numbers, sabi ng Panginoon, I will do the very things that you say. Kaya ano gusto mo sinasabi? Positive, negative? Oo, kasi sa mga ganyan, ay, hirap ng buhay, ay, sakit na ng ulo ko, ay, may bagyo nakakatakot. Dapat sinasabi mo, ako'y pinagpala ng Diyos. Ako'y bahal ng Diyos. Ako'y hindi papabayaan ng Diyos. Hindi ba? Yun naman ang totoo eh. Kung wala ang Diyos, wala tayo dito. Amen? Kaya ang ating theme for this month, breakthrough. Yung mga tatayo ng mga susunod na taon, ano kaya? Ang breakthrough, ano ba ang ibig sabihin ng breakthrough? Ang sabi sa AI, sabi dito, in the Bible, a breakthrough is when heaven is manifested on earth and is a result of being in the presence of God. Ang breakthrough daw, pag kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Ang kilos daw, pag nararanasan mo yung siksik-liglig at umaapo na pagpapala ng Diyos. Yun yung breakthrough. At ang sabi dito, it can include financial provision. Dito yung mga pinalaya na sa utang, pagsabi ng amen. Yung papalayain pa lang. Pinalaya na lahat. Pray, palakpakan nga natin si Lord. Amen. Yun yung faith. Physical healing. Sino yung pinagaling na ng Lord? Magsabi ng amen. Pinagaling. Breakthrough raw yan. Character development. Yung dati manginginom ngayon, hindi na. Yung dati chismosa ngayon, marites na lang. Tingnan mo nga katabi mo, marites yan. Tanungin mo, Mari, ano yung latest? Amen? Ano ba? Being sent free from fear. Yung hindi na natatakot, yung hindi na nag-worry, hindi kinakabahan, uy, darating si Leon. Kamusta nga pala kayo? Dumating si Leon. Tulog ako. Wala akong pakialam. Pero yung mga bata, walang pasok mo, tama? Iningatan ng Diyos, di ba? Pag napunta nyo yung Taiwan, naging Taito na. Mga poste, nagbabagsakan, isipin nyo kung sa Pilipinas tumama yun.
kung sa atin tumama yun, grabe tayo. Amen? And then, finding a fulfilling job or spouse. So breakthrough daw kung yung naging partner mo, talagang bigay sa'yo ng Diyos. Amen? O kaya, yung maging maganda ang buhay mo. Amen? Okay, tanong. Pag story ng breakthrough, sino yung nasa isip mo? Pag sinabing breakthrough, sa Bible, si Paul, sino ba? Sino ba? Si Peter, sino ba yung mga sinabing breakthrough? Pag may sinabing breakthrough sa buhay, sino ba? Joshua, o sino pa yung nakita yung mga nagtagumpay sa Bible? Daniel, sino ba? Si Gina, si Emmanuel, si Joby, si Dita, si Joel. Tingnan mo kung breakthrough yung buhay niyan. Sabi, bukalan daw. Yun yung mga breakthrough. Pero ngayon, may pag-aaralan tayo. Hindi ko alam kung kilala niyo siya o ngayon niyo lang makikilala. Si Mephibosheth. Sabi niyo, sino yung pastor? Ngayon niyo lang makikilala si Mephibosheth. Ang hirap ng bigkas. Pero mga nanay, yung mga dalaga o yung magkakaanak, huwag niyo ipapangalan ng Mephibosheth, ha? Mahirap isulat. Tsaka ang ibig sabihin ng Mephibosheth, may problema sa paghinga. Ang sabi nga nila, bad breath daw. So, yun yung ibig sabihin ng Mephibosheth. Kaya huwag niyo ipapangalan sa anak niya. Okay? Ito ang title na pag-aaralan natin, The Key to Breakthrough. 2 Samuel 9:1-13. Okay, sabi dito, sino Mephibosheth? Sabi sa 2 Samuel 4:4, isang pa sa apo ni Saul ay si Mephibosheth. So, sino yung lolo niya? Si Saul. Ang pangita ng pangalan, Mephibosheth. Parang buset no? Amen? So, ayan, anak siya ni Jonathan. So, sino yung tatay niya? Si Jonathan. Okay. 5 taon lang siya nung mapatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. So, maaga siyang naulila. Nang dumating ang malagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas. Ngunit sa pagmamadali, inipitawan siya. At iyon ang dahilan sa kanyang pagiging lumpo. Teka, pastor, lumpo yan. Bakit breakthrough? Tingnan natin 5 taon pa lang siya, namatay ang kanyang lolo at ang kanyang tatay. Hindi lang yon, yung pangalan Mephibosheth may problema sa paghinga. Tapos, siya ay nalungko. Tandaan sa Bible, pag ikaw ay may kapansanan, pag ikaw ay medyo may sakit, ang tingin sa'yo, may problema ka, may sumpa ka. Kaya ang mga panahon, napakahirap pag ikaw ay may sakit. Parang hindi ka karapat-dapat. Okay, so yan si Mephibosheth. Okay, 2 Samuel 9:1-13. Ito na. Ang background natin dito, ito yung naging hari na si Haring David. So wala na rito si Saul. Sino yung unang hari ng Israel? Saul. So, ang hari na ng panahon nito, si Haring David. Okay, ang protocol nun, pag ikaw naging hari, kung sino yung naging hari before, papapatay mo lahat ng angkal niya. Ulitin ko, halimbawa, naging hari si David, dati hari si Saul, ang protocol, papatayin lahat nung naunang hari. Bakit? Kasi threat yan sa aking paghahari. Kasi pwedeng mag-revolt, pwedeng yan ay mag-aklas, yung meron pa naiiwang anak, apo, bakit? Para ako ay lupigin, para kunin yung aking kaharian. Kaya protocol, papatayin yung lahat ng angkan nung nauna sa akin. Pero tignan natin kung ano ang gagawin ni Haring David. Tandaan, si Mephibosheth, lolo niya si Saul. At si Saul yung dating hari. Kung ikaw si David, sinusunod mo yung protocol, ano gagawin mo kay Mephibosheth? Papapatay mo yan. Kasi threat ito. Ito ay banta sa aking kaharian. Okay, eto ngayon. Minsan nagtanong si David, so ito na. Mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Kung ikaw yan, yan na, mapapatay na ni David yung mga natitirang lahi ni Saul. Kaya lang ito yung sumunod na linya. Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob. Alang-alang kay, okay, ngayon sino si Jonathan? Si Jonathan ay best friend ni Haring David. Ano sabi, ito maganda. Gusto kong gumawa ng kabutihan ni David sa ibang tao. Alam nyo, kung merong katangian si Haring David, gusto niya gumagawa siya ng kabutihan. Kaya nga, di ba, sino si David? A man after own heart. Di ba? Tama, no? So, gusto niya na nakagawa siya ng kabutihan. So, ito, gusto niya gumawa ng kabutihan kay sa lahi ni Saul dahil kay Jonathan. Okay.
Pero si David, bago yan, gusto rin niya gumagawa ng kabutihan para sa Diyos. Ito yung naging hari na sabi niya, si David ay panatag na nakatira sa kanyang palasyo sa tulong ni Yahweh. Hindi siya ginagambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan ang propeta. Sinabi, ang tahanan ko yaring sa Cedar, samantalang ang isang toda lang ang kaba ng Diyos. Ibig sabihin, parang wala mang templo. Anong pinapahiwatig niya? Gusto kong gawa ng kabutihan ng Diyos. Ang puso ni David gumawa ng kabutihan sa Diyos at sa tao. Ano yung unang utos? Mahalin ang Diyos. Ano yung pangalawang utos? Mahalin ang kapwa. Meron si David. Tignan mo yung katabi mo kung meron siya. Amen. Okay, let's continue. Sabi sa 2 Samuel 9:1-13, minsan nagtanong si David. Nga pala, si Mika ba marunong marunong Tagalog, si Mika? You understand Tagalog? Yeah. You want to speak in Japanese? Nissin's Ramen, Toyota, Nissan. Hindi, joke lang. Galing po ng, meron tayong imported ngayon na imported. Galing po siya ng Japan. Amen? Okay, mga taming kutis niya, parang kutis ko lang. Okay. Minsan nagtanong si David, mayroon pang nalalabing sa sambahayan ni Saul. Ayan na. Okay, gusto ko bigyan siya ng kagandahan loob. So makikita natin ang katangian ni David, gusto niya gumagawa ng pagbuti sa kapwa. At hindi lang yon, dahil kay Jonathan, yung kanyang best friend. Sino ba si Jonathan? Balikan natin. Ito na, nag-uusap dito si Jonathan at si David. Ito yung malapit, gustong ipapatay ni Saul si David. Kasi nga, nung panahon naman ni Saul, threat sa kaharian niya si David. So gustong papatay ni Saul. Ano lang tayo backstory. Kaya ito nangyari, gustong ipapatay. Kaya si Jonathan tutol sa tatay niya kasi nga magkaibigan sila ni David. Kung buhay pa ako sa araw na yon, ibig sabihin yung magiging hari ka, huwag mong kakalimutan ang pangako sa isa't isa. Ito yung buhay pa si Jonathan. Kung ako may patay na, huwag mo sanang pabayaan ng aking sambahayan. Si Jonathan nagkikwento. Kung dumating ang araw na lipulin na ni Yahweh ang iyong mga kaaway, alam niya kasi kaaway yung pamilya niya dahil kay Saul. Pero kahit na magkaaway, para silang si Romeo at si Juliet. Kahit magkalaban yung kanila, magkaibigan sila. Ano sabi? Huwag ka sanang sisira sa ating pangako. Parusahan sana ni Yahweh ang kaaway ni David. So sila, ano sabi pa rito? David promised to Jonathan, may pangako siya na hindi niya lilipulin yung kanyang sambahayan, yung sambahayan ni Jonathan. Ito na. Nang buhay pa si Saul, ito na. So, ayun yung backstory. So, yung dalawa magkaibigan. Magkaibigan si Jonathan at si David. Ngayon, pinapahanap ni David kung sino pa yung natitirang lahi ni Saul. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang pangalan si Siba. Kaya pinatawag ito ni David. Paglapit ni Siba, tinanong siya, ikaw ba si Siba? Ako nga po, mahal na hari, tugon niya. So, ayan na, pinapahanap na. Nang malaman, may nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Kasi hindi niya alam kung meron pang natitira. Kasi nga, namatay si Jonathan at si Saul mga ilang taon nang nakalilipas. Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti. Kakaiba tong hari na to. Kung ibang hari, papahanap yung mga descendants nung naunang hari para patayin, siya gusto niyang bigyan ng kabutihan. So nakita niyo si David, hindi siya puro revenge. Meron siyang pagmamahal. Tandaan si Saul nung buhay pa, gusto siyang patayin. Hinahabol siya kung saan ito kasi nga naiingit si Saul sa kanya dahil alam ni Saul siya yung magiging hari. Ayon sa aking pangako saan? Sa Diyos. Nung nagsumpahan sila ni Jonathan, alam niya nanumpa siya sa Diyos. Tandaan, pag kayo sumumpa, hindi lang kayo sumumpa sa tao. Tandaan yung mag-asawa, yung mga mag-asawa. May mag-asawa pa dito? Ito, asawa ko to. Nung nagsumpaan kami, hindi lang kami ang nagsumpaan. Kaharap yung Diyos, yung judge o yung pare o yung pastor. Sila yung representative ng Diyos. Kaya triangle yan, yung babae, yung lalaki, at ang Diyos. Ang sumpahan nyo, nagsumpahan kayo sa Diyos. Kaya sabi nga, tignan mo yung marriage certificate, walang expiration date. Hinahanap, hindi ko makakita eh. Amen, kasi sa Diyos, habang buhay ang Diyos eh. Kaya sabi mo yun, ayon sa akin pangako sa Diyos, may ka ng hari. Mayroon po si Mephibosheth, anak ni Jonathan. Siya po ay isang lumpo. Parang sinasabi, wala po siyang kwenta. Siguro natatakot tong si Siba, baka papatayin, baka kunwari lang. Tugon ni Siba, sabi, lumpo po yan, hindi po yan makakapaghigat sa'yo. Kasi yun siguro ang nararamdaman niya. Saan siya naroroon? Tanong muli ng hari, nasa Lodebar. Pag sinabing Lodebar,
lugar na hindi maganda, parang squatters area yan. Kasi barren, walang mga pananim. At nakatira siya sa bahay ni Makir na anak niya Miel. So, naghihirap itong si Mephibosheth. Balikan natin si Mephibosheth, apo siya ng hari. Pero ngayon, naghihirap siya. Pero mo, naulila pa siya. Ngayon, nakikitira pa siya. Nakita niya yung buhay ngayon ni Mephibosheth. Ang pangit. Tapos yung lugar pa niya, hindi Corinthian Garden, hindi yan Forbes Park, squatters area. So nakita niyo yung pag-ikot ng buhay ni Mephibosheth. Isa pa, siya ay lumpo. So nakita niyo, kung ikaw, yung taong yun, parang wala ka nang gustong, hindi ka nang gusto mabuhay, no? Kasi hirap na ng buhay niya. Meron bang ganun sa inyo na parang pinagsakluban kayo ng langit at lupa? Yung talagang puro problema siya, namatay na yung kanyang mga ninuno, tatay niya, lolo niya, nakikitira na lang ako, may sakit pa ako, yung tinitiran ko, ang pangit-pangit ng lugar, ang baho-baho. Nangyari na ba sa iyo? Yung talagang parang iniwang ka ng Diyos. Okay, tuloy natin. Ganon ang buhay ni Mephibosheth ngayon. Ito na, pinasundo siya ni David. Si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul, nang maiharap siya kay David, ay nagpatira pa siya bilang galang. Siyempre, hari na yung kausap mo at alam niya, naku, lagot, mapapatay na ako nito. Hindi naman niya alam kung ano nasa isip ni David Pwedeng pagluhod niya, pwede siyang patayin agad kasi hari na yan. Pag hari, pwedeng gawin kahit anong gusto niyang gawin. Kaya siya ay nagpatira pa bilang galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Siguro ikaw siguro, opo, matatakot ka, hindi mo aaminin. Tanong ng hari, ako nga po, mahal na hari, sagot naman dito. Ngayon kung ikaw si Mephibosheth, kaharap mo yung hari, at alam mo yung lolo ko, pinapapatay ko dati. At alam mo, ikaw, threat ka sa paghahari niya. Siguro kabado-kabado ka. Siguro sasabi mo, grabe, lumpo na ako, nakikitira na lang ako. Ngayon gusto pa akong patayin ng haring ito. Siguro yun ang iniisip niya. Kasi hindi niya alam ano ang nasa isip ni Hari David. Okay, tuloy yung kwento. Sinabi ni David, huwag kang matakot. Yan ang hari. Sinabi niya, kalma ka lang. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-worry. Sabi mo, huwag kang mag-worry sa problema mo. Do not worry about your problem. Wow, English yun. Amen? Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. May lupain to, mayaman to, hari ito At laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Kung ikaw, si Mephibosheth, wala ka namang ginawang mabuti. In fact, lumpo ka. Wala kang kwentang tao. Ikaw ay mahirap, ikaw ay pulubi. Tapos binigyan ka ng pabor ng isang hari dahil sa kabutihan ng iyong tatay. Ano ang mararamdaman? Anong sabi niya? Nagpatira pang muli si Mephibosheth, sinabi, sino po ako? Sabi niya, at pag-uukulan ng pansin, wala akong silbi. Sa totoo lang, mga kapatid, tayo to Mga sinungaling tayo, mga matitigas ang ulo natin. Ang mga iniisip natin, puro makagawa ng hindi maganda sa kapwa. Ang iniisip natin, makapanlamang. Ang iniisip natin, pansarili lang. Dati meron tayong mga tinatagong baho. Meron tayong mga tinatagong kasalanan na ayaw natin malaman. Pero tayo ay pinagpapala, itiningatan ng Diyos. Sino tayo? Ang maganda ang damit mo. Yung damit mo galing kay Lord. Kasi nakakapagtrabaho. Yung galing mo galing kay Lord. Ay, nakatapos ako. Nakatapos ka dahil kay Lord. Amen? Kung gusto ng Lord, sana nilipad na tayo ni Leon ngayon. Pero hindi, nandito ko ngayon. Bakit mabuti ang Diyos? Sino tayo? Wala tayong say, wala tayong silbi, wala tayong galing kung wala ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kung tutusin lahat tayo, may nakarang hindi maganda Dati iniisip natin sa kapwa, puro kabalustagan, puro makamuntong pagnanasa, puro kasinungalingan. Pero nandito tayo ngayon, ligtas tayo dahil alam natin, mahal tayo ng Diyos. Amen? Nakakakain tayo 3 beses sa araw. Sino ka, tingnan mga katabi mo, kumakain ng 3 beses sa araw yan. 5. May snack pa. Bakit? Mabuti ang Diyos. Tayo si Mephibosheth, mga kapatid, nandahil lang sa kabutihan nino, kabutihan ni Kristo. Amen? Wala tayo dito kung walang Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun ang realidad at katotohanan ng buhay. That's the reality of life, my brothers and sisters. The reason why you and I are here is because of the grace of God.
Biyaya lang po ng Diyos dahil wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sabi sa Psalms 8:44-5, what is mankind that you are mindful of them? Sabi dito, iniingatan tayo ng Diyos. Human beings that you care for them. Iniingatan tayo ng Diyos. You have made them a little lower than God. Nung ginawa tayo ng Diyos, konting-konti lang. Bakit? Wangis tayo ng Diyos. Nilikha tayo sa imahe ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos, tinutulungan tayo ng Diyos, pinapakain tayo ng Diyos, at nagagawa natin lahat dahil sa kabutihan ng Diyos. Alam niyo kung ayaw ng Diyos na, kung hindi mabuti ang Diyos, hindi kayo makakarating dito. Ang daming aksidente na namatay araw-araw. Papunta kami minsan dito, mayroon motor, bumangga sa bus, talsik, nandito sa kabila. Diyan sa may Loma de Gato. Ilang beses kami nakakapunta rito ni Pastora na mayroon kami mga nadadana aksidente kasi Novaliches pa kami nagagaling. Pero nandito kami, bakit? Mabuti ang Diyos. At kayo rin, nandito kayo dahil mabuti ang Diyos. Alam ko sila Nika, nanggaling pa yan sa Marikina, tama? San Mateo. Nandito sila, bakit? Mabuti ang Diyos. Meron nang hindi nagising kanina, araw-araw, ilan na namamatay dahil hindi nagigising? 1,000 mahigit. Pero tayong gising dahil mabuti ang Diyos. Amen? Sino tayo? Tuloy natin. Sino ba tayo para mahalin at iligtas ng Diyos? Ang mga Kristiyano, sinasabi pa natin, tayo ay biyahe? Langit. Dahil yun ang katotohanan ng Kristo sa buhay. We are blessed and highly favored and we are bound to heaven and we will spend eternity with Jesus because Jesus died for us. Amen? Yun yung katotohanan ng buhay. Kaya may breakthrough ang buhay natin kasi may biyaya ang Diyos sa buhay natin. Amen? Dati tayong mahirap, o sabihin natin, Pastor, hindi pa rin mahirap Pero alam mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Nagtatrabaho kami, pero alam mo, yung galing mo, galing ka Diyos. Di ba? Yung anak mo nakakapag-aaral sa eskwelahan, bakit? Kasi yung anak mo, pinagpapala ng Diyos. Amen? At alam mo, makakatapos ang anak mo sa pag-aaral dahil mabuti ang Diyos. Amen? Tuloy natin. Tinawag ni David si Siba at sa harapan niya sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang sambahin, inulit pa niya kay Siba. Hindi niya lang kinabi kay Mephibosheth, sinabi pa niya, parang hindi niya tinatago yung pagpapala na meron si Siba. Parang tayo, yung mga pagpapala natin, nakasulat sa Biblia lahat yan, di ba? Ephesians 1:3, we are blessed by God. We are blessed and highly favored. Ang problema lang, hindi natin alam yung mga biyaya at pangako ng Diyos kasi hindi natin nababasa yung Bible. Kaya nga napakabuti na tayo nandito sa iglesia, na tayo ginagamit ng Diyos, tayo ay pinapakain ng Diyos ng kanyang salita para malaman natin yung kanyang mga salita. Amen? Kaya nga magbasa tayo ng Bible. Kasi nandun yung mga pangako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, I will provide all your needs. Saan makikita yon? Philippians 4:19. Ang sabi, ibibigay ko sa iyo lahat ng iyong kailangan. Kung hindi mo alam yon, lagi kang kabado kasi darating si Judith. Judith ng Meralco, Judith ng kung ano-ano. Si Bill, kilala niyo si Bill? Bill ng credit card. Tsaka si Bay. Kilala niyo si Bay? Bayarin. Kung hindi niyo alam yung pangako ng Diyos, lagi kang kakaba-kaba. Pero dahil alam mo na may mag-provide ang Lord sa iyo, lagi kang masaya. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya. Kasi clown daw yung katabi niya. Amen? Okay. Ito ba maganda? Hindi lang niya ibabalik, ibinalik pa pati yung mga katulong. Ano sabi niya kay Siba? Sabi ni David, kayo ang inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. So meron pa siyang pananim na hindi siya nagbubungkal. Grabe! Alagaan ninyong mabuti ang kanyang mga ani ng sagana at magkakaroon ng sapat ng pagkain ng sampayan ng inyong Panginoon. Sino? Si Mephibosheth. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin pasasalo. May ari-arian na siya, pero nakatira siyaan sa kaharian. Nandun siya sa palasyo. Ang anak ni Siba ay 15 at 20 kanyang alipin. So, ibig sabihin, ang daming katulong pa nitong si Mephibosheth. Mula from nothing, naging something. Mula nung wala, nagkaroon. Mula nung puro problema, bigla siyang pinagpala. Dahil may biyaya ang Diyos. Dahil sa ginawa ni Jonathan. Tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Amen. Sa totoo lang, wala naman tayong kayang gawin para maligtas Kaya nga pinako ang Diyos. Kaya nga si Jesus galing sa langit, bumaba sa lupa, pinako sa krus para sa kasalanan natin lahat. Amen. That is grace, my brothers and
sisters. Sumagot si Siba, masusunod po ang lahat ng iyong utos, kamahalan, at mula na'y kasalo na ni David si Mephibosheth na parang tunay na anak niya. Isang araw si Mephibosheth nakikitira. Isang araw si Mephibosheth nakatira sa squatter. Isang araw si Mephibosheth hinahabol, gustong patayin. Ngayon, kasama ng hari. Ngayon, pinagpala ng Diyos. Bakit? May biyaya ang Diyos sa buhay niya. Minsan tayo sinungaling. Minsan tayo, ang mga isip natin, puro hindi magagandang paggawa sa kapwa. Minsan tayo ay puro problema. Pero ngayon, pinagpapala tayo ng Diyos. Bakit? Kasi mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil mabuti tayo. Pinagpapala tayo ng Diyos kasi mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi mo, pinagpapala ka ng Diyos. Kaya, ano sabi? Si Mephibosheth, ito kasi, malupit to si Mephibosheth. Bakit? Si Mephibosheth ay may bata pang anak, akalain mo, pilay may anak pa. Na lalaki ang pangalan ay Mika. Mula noon, ang buong sambayan na Siba ay naglingkod kay Mephibosheth. Pero mo nagkaroon pa ng katulong. Kaya si Mephibosheth ay pilay ang parehong paa. Sinagay niya yung pasay, ano? At nanirahan sa Jerusalem, kasalo ng hari sa pagkain. Ano tawag mo dyan? Sabi dito, hindi mabasa, no? Ano nangyari kay Mephibosheth? Si Mephibosheth no longer hide in fear of the king. Tapos, he ate continually at the king's table. Pilay siya noon. Pero ngayon, pinagpapala siya ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil sa biyaya ng Lord, dati patay tayo. Ngayon, buhay na. Dati galit na galit si Lord sa atin. Ngayon, tayo anak na. Dati tayo walang kwenta. Ngayon, pinagpala na. Dati sa impyerno ang tungo, ngayon biyaheng langit na. Amen? Ano ang tawag natin doon? Grace. At hindi lang yun, ano sabi sa Luke 22:28-30, kayo ay mananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin, yung mga disciples, sabi ni Jesus. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin at karapatang maghari, gayon naman ang ibibigay sa inyo ang karapatang ito. Ano sabi ni Jesus sa mga disciples o yung mga may Kristo sa buhay? Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. Naalala ninyo nung pag tayo ay nagsishare ng fourth spiritual law? Ano sabi yung fourth law? Papasukin si Jesus. At ang sabi ni Jesus sa Revelation, ako ay papasok sa iyong buhay at magiging kasama sa pagkain. Naalala niyo sa Revelation? Yun ang totoo mga kapatid. Nung tinanggap natin si Kristo, kasama na natin siya ngayon at magpapagawa. Amen? Kaya ka nandito ngayon. Kaya maayos ang buhay mo ngayon. Hindi ko sinasabing walang pagsubok, ha? Kasi lahat may pagsubok, kasi lahat nagkakasakit. Pero alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil nangako siya, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Kalabit mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka iiwan ako. Amen? Okay. Ito, sabi nito, Christians will also eat with Jesus. Ano tawag natin doon? Yung dating walang silbi, ngayon pinagpala. Yung dating walang-wala, ngayon meron. Yung dating biyaheng impyerno, ngayon biyaheng langit na. Ano tawag mo doon? God's grace. Biyaya. Kasi hindi naman natin kaya abutin ng langit. Eh, kahit lumakad ka ng balot mula rito hanggang Quiapo, hindi ka makakarating ng langit. Sorry to say. Kahit lumakad ka hanggang Amerika, kahit gusto mo lumakad, hindi ka makakarating ng langit. Nasa langit ang Diyos eh. Pero si Jesus galing langit, bumaba ng lupa, pinako sa krus para bayaran lahat ng kasalanan natin. Bakit? Gusto niya, balang araw, kasama niya tayo sa kanyang kaharian. Amen? Yun ang gusto ng Diyos. Kaya tandaan, okay, isa-isay natin, the key to breakthrough. Number 1, goodness. The goodness of God. Yung kabutihan ng Diyos. Kaya may breakthrough sa buhay mo, kapatid. Kasi mabuti ang Diyos sa buhay mo. Ano sabi dito? Nagsisimula ang lahat dahil sa pagmamahal. Amen? Nagsimula yung goodness ni David kay Mephibosheth dahil sa pagmamahal na kay Jonathan. Diba? Sabi dito, David loves. Minsan nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabing sa sambayan ni Saul? Dahil para may padamo ko ang kagandahang loob ko alang-alang kay Jonathan. Tayo rin. Sabi dito, dahil mahal ka si Jonathan, sa Samuel 18, napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal ng kanyang
sarili. Si Jonathan at si David, nagmamahalan, parang sarili nila. Ganon sila, brotherly love, talagang nandun yung pagmamahal. At dahil sa pagmamahal na yon, ang nakinabang yung kanyang anak. Tandaan, kung ano ang tinanim siya, kung may sinuksok naalala ko yung naikwento ko na to eh. Pasko to. Merong isang kapitbahay namin na talagang hindi pinupuntahan ng nagkakaroling. Gusto pa ba karoling? Yung mga anak, di ba, pinapayagan niya magkaroling? Hindi, okay, kasi minsan, di ba, sa paligid. Pero uso caroling. Pero ako, nagkaroling ako nun. So, meron isang bahay doon na malaki na hindi namin hindi pinupuntahan ng mga bata. Bata pa rin ako nun. Sabi niya, huwag ka pupunta dyan kay Mang Maning. Hindi ka pagbubuksan yan. Eh ako, kilala ko si Mang Maning. Kaibigan ng tatay ko si Mang Maning. Di ko alam kung may utang na loob siya sa tatay ko. Nagyabang ako. Bata mayabang. Yan! Yung malaking bahay na yan. Maamang gabi, caroling tayo dyan. Kanta kami. Siguro nakatatlong kanta kami, walang bumubukas. Talagang ano siya, ayaw magbukas. Nag-doorbell ako, sabay katok. Mang Maning, anak ni Wendy! Lumabas. Bigay 5 piso. Dati 5 piso, laki na nun. Sabi ko sa inyo eh. Kasi kilala ng tatay. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo nakakalapit sa Diyos. Kasi kilala tayo ni Kristo. Amen. Kaya tayo nagpe-pray. At alam mo yung prayer mo nakakarating sa langit. Dahil may Kristo ka sa buhay. Parang ganito lang yan eh. Halimbawa, may bahay ito, malaking bahay ni Brad Emmanuel. Malaking bahay, malaking rep. May batang papasok. Papapasok sa rep niya, punong-puno ng chocolate. Sa tingin niyo, papasokin ng guardian ni Emmanuel? Hindi. Bakit? Hindi naman niya kilala eh. Pero halimbawa yung papasok bata, kaibigan ni Dean. Papapasukin? Papapasukin. Kasi kilala ng bata eh. Papapasukin niya ng rep. Kasi bakit? May relasyon yung dalawa. Ganun din, yung prayer natin nakakarating sa langit kung may relasyon tayo kay Jesus. Ang tanong, may relasyon ka na ba kay Jesus? Amen. Kaya sabi dito, God loves. Nagsimula ang kabutihan sa pagmamahal. Dahil sabi dito sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have an everlasting life. Nagsimula ang kabutihan ng Diyos sa pagmamahal ng Diyos. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Talikuran ka man ng mundo, talikuran ka man ng asawa mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka tatalikuran ng Diyos. Amen? Talikuran ka man ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng magulang mo, pati kapitbahay mo, sama mo na. Hindi ka tatalikuran ng Diyos. Amen? Sabi dito, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Ano sabi sa John 3:16? Eternal. Pag eternal ba, may katapusan? Kahit mamatay ka na, pag bulat ng mata mo, langit na. Dahil bakit? May relasyon ka kay Kristo. Pagdating mo sa pintuan ng langit, hindi ka na makikita na si Wendell, na si Emmanuel, na si Joby. Ang nakikita, Jesus. Ang password sa langit, Jesus. Huwag mong kakalimutan yan, kapatid. Amen? Reminder, tagumpay tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating may breakthrough ka dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo, may breakthrough ka. Amen? Ano yung breakthrough gusto mo? Hindi ko alam. Kalaya sa utang, gumaling sa isang sakit, makatapos sa pag-aaral yung mga anak, magkaroon ng malaking bahay, magamit ng Diyos ng malakasan. Iba-iba yung breakthrough na inaano. Sino rito may inatay ng breakthrough sa buhay? Magsabi ng amen. Lahat tayo. Pero sabihin ko sa inyo, mangyayari yan kasi mabuti ang Diyos mo. Amen? Okay, pangalawa, restored. Ibinalik. Kaya may breakthrough kasi binalik. Ano sabi rito? Binalik ni David. Ibabalik ko sa iyo lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. Nagkaroon ng breakthrough si Mephibosheth. Hindi dahil siya mabait. Mabait pa si Mephibosheth. Hindi natin alam. Si Mephibosheth ba gumawa ng mabuti kay David? Hindi. Gumawa ba ng kabutihan si Mephibosheth sa kapwa? Hindi natin alam. Pero ang gumawa ng kabutihan, yung tatay na. Kaya tayo. Nakabalik tayo sa langit dahil sa kabutihan ni Kristo sa buhay natin.
Ang sabi dito, Ephesians, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay na kasama ni Kristo nung tayo mga patay. Once we are dead, when we were dead to our sin, but God restored us through the death of Jesus. Nung dating sinungaling ka, nung dating ang iniisip mo puro kasamaan, puro kamunduhan, nung dating kung anong iniisip mo, binuhay ka ng Diyos. Amen? Dati wala tayong kwentang tao, pero ngayon may silbi na tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi rito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo muling binuhay sa mamamagitan nino, Kristo Jesus. Mga kapatid, may breakthrough ka kasi binalik ng Diyos lahat sa iyo yung kailangan. Amen? Binalik sa iyo yung kagalingan. Binalik sa iyo yung kayamanan. Binalik sa iyo yung lahat ng tinakaw ng Diablo sa iyo. Kasi ang Diablo, they came to kill, steal, and destroy. Amen? Sabi dito, 2 Corinthians 5:18, all this is from God. Alam mo, kaya ka magaling, kapatid? Dahil sa Diyos. Yung anak mo, kaya magaling sa eskwelahan, sino rito yung mga anak may honor? Amen. Alam mo, magaling yan. Hindi dahil magaling ang nanay mo o ang tatay. Magaling si... Yung anak namin, magaling sa eskwelahan mo kasi magaling yung tatay. Magaling si... Lord, ang laki ng tanggi yun. Dahil si Lord ang magaling. Amen? Ito, through Christ, reconciled to Himself and gave us the ministry of... Ibinalik sa atin yung mga nawala sa atin. Napansin nyo, nung wala ka pa kay Kristo, mahihain ka. Napansin mo, nung wala kay Kristo, parang gulo ng buhay mo. Pero nung nasa kay Kristo ka na, nakakatayo ka na dito sa harapan. Nakakakanta ka na, nakakapagsalita ka na. Bakit? Kasi si Kristo na yung kasama. Nung wala ka kay Jesus, alam mo ba yung isang bagay na meron ka, pero nung nasa kay Jesus ka na, natuklasan mo, kaya mo pala. Kasi ako, nung wala ako kay Jesus, mahihain ako. Nung wala ako kay Jesus, hindi mo ako makapunta rito. Likod lang ako lagi. Pero nung dahil kay Jesus, nilagay niya ako sa harapan. Amen? And that is because of Jesus. He restored our position. Ano ang position ng mga anak ng Diyos? Laging nasa unahan. Anong sabi niya sa Deuteronomy? I will make you heads. Kaya yung mga anak natin, laging mauuna yan sa eskwelahan. Amen? Sino rito ang gusto mga anak na mauuna sa eskwelahan? Magsabi ng amen. Amen. Magiging cum laude, summa cum laude. Magiging makakatapos, magiging engineer, doktor, profesor, pastor. Sino rito gusto anak maging pastor? Magsabi ng amen. Mga pastor, gwapo talaga yun. Diba? Amen. No, tamo, nag-amen lang pastor. Mga pastor, magaganda talaga yun. No? Tayo mga magiging pastor at pastora, maganda yan, gwapo. Kaya dito maging pastor at kayo. Praise the Lord. Okay, naalala ninyo to? Yung prodigal son. Ano sabi niya sa tatay niya? Mamatay ka na! Pero nung bumalik siya, sinuutan siya ng balabal, pinakamaganda. Sinuutan siya ng singsing. Sinuutan siya ng sandalyas. Nung siya ay mabaho na. Mabaho pa. Ibinalik sa kanya lahat ng kayamanan niya. Ganon din ang bawat tao na bumabalik sa ating Panginoon. Amen? May restoration pag tayo ay nasa kay Kristo. Amen? May tagumpay dahil sa bagong buhay. Ano sabi? The old has gone, the new has come. Pansinin nyo, yung mga hindi Kristiyano, lagi nakasimama. Tingnan mo nga yung katabi. Yung mga hindi Kristiyano, bisa mo tang mukha. Pero yung Kristiyano, ang saya-saya. Tignan mo, yung katabi mo ako, saya-saya niya. Tanyo kayo, saya-saya nyo. May clown sa harapan, hindi, joke lang. Amen? Kasi bakit? May restoration. Pangatlo, we are accepted. Tinanggap tayo. Sabi rito, si Mephibosheth, tinanggap ni David. Sabi rito, at mula na yung kasalo na siya ni David na parang tunay na anak. Ano pa niya si Mephibosheth? Wala! Pero nang dahil kay Jonathan, tinanggap siya na parang anak. Tayo din, tinanggap ng Diyos na parang anak. Ano sabi? The Spirit, the Holy Spirit, capital S. You receive does not make you slaves. Nung tinanggap tayo ni Kristo, hindi tayo mga alipin. So that you live in fear again. Kasi mga alipin, laging takot sa iyong utos ng mga amo. Tama? Kasi noon, ang alipin, pag sinabing, tumalong ka dyan sa bangin, tatalon yan. Kasi alipin wala silang sariling kakayanan. That was before. Alam mo, pag alipin ka, pag sinabing, o yan,
Sumama ka sa lalaking yan. Wala kang tanggi kasi alipin ka. Wala kang sariling kakayanan. Wala. Kaya nga, ang sabi dito, but when we are in Christ, hindi na raw tayo slave. Rather, the Spirit, capital S, the Holy Spirit, you receive, brought us about to adoption of sonship. And we, by Him, by Jesus, we cry, Abba, Father. Napansin niyo ninyo, nung tayo ni Kristo, ano ang prayer natin? Ama. Ang tawag na natin sa Diyos, Ama namin. Kahit galit sa iyo ang tatay mo sa lupa, mahal ka ng tatay mo sa langit. May mga anak tinatakwil ng kanyang mga magulang, pero tayo hindi tayo tatakwil ng Ama natin sa langit. Amen? Yun ang katotohanan ng buhay. At alam niyo ba, nung sinulat ito ni Apostol Pablo, nung panahon ng mga Romano, kahit research ninyo to, pag ikaw may anak, halimbawa ako may anak, Romano ako, nung panahon nila, yung anak ko pangit, pwede ko itapon. Baby pa lang, pwede ko ihati sa bangin. Totoo yun. Meron silang batas na ganun. Pag ikaw anak, yung totoong anak, pwede kita itakwil. Kasi pangit ka, hindi ka magaling, hindi ka matalino. Pero, pwede kong mag-ampon. At yung ampon ko, hindi pwedeng itakwil. Bakit? Yung anak ko, bawa, nung nagkaanak ko, hindi mo pwedeng piliin yung anak mo magaling, matalino, mabait, gwapo, maganda. Di ba hindi? Tama ba? Nung umiiri ba yung nanay, pipiliin ko lang sa ano ko, yung kung maganda to, pag hindi to maganda, ibabalik ko. Ganun ba yun? Hindi mo naman talaga napipili anak mo. Napipili ba anak? Ako, hindi ako napili ng tatay ko. Buti na lang, gwapo ako eh. Naubo. Yun ang totoo. Hindi ka pwedeng piliin. Pero pag ikaw umampon, yung bang inaampon, pinipili? Tayo, pinili tayo ng Diyos. Kaya wala tayong hindi pwedeng itakwil ng Diyos kasi pinili na tayo. Ganon katindi ang ibig sabihin ito nung panahon ni Apostol Pablo. Pag ikaw pinili ng Diyos para ampunin niya, lahat ng kayamanan na meron siya, sa'yo yan automatic. Pero yung totoong anak, pwede pang sabihin ko, ayaw ko sa'yo, hindi ka marunong. Ganon katindi ang ibig sabihin ng ampon nung panahon ni Kristo. At tayo, ampon tayo ng Diyos. Amen? Hindi ka pwede itakwil kasi pinili ka eh. Yung anak, hindi pinili yan. Ang ampon, pinili ng Diyos. Kaya sabi mo sa mo, pinili ka ng Diyos. Kaya may breakthrough ka sa buhay kasi pinili ka ng Diyos. After this manner, therefore pray, Our Father who art in heaven, we can pray, Lord, Ama, Tatay, pengin pera. Totoo. Pwede mo sabihin kay Lord yun. Tatay mo siya. Lord, patulong yung assignment ko, mahirap. Lord, yung asawa ko may topak na naman. May mga tumatawa talaga. Hindi ba? Pwede ka. Lord, yung asawa ko hindi pa naliligo. Pwede mo sabihin, kasi tatay mo siya. Ikaw ba close ka sa tatay mo sa lupa? Kung hindi ka close sa tatay mo sa lupa, pwede ka maging close sa tatay mo sa langit. Amen? You can say everything to Him. Kasi tatay mo siya. Amen? Kaya sabi dito sa Romans 15:7, therefore accept one another as Christ also has accepted you. Kaya kapatid, no, tanggapin natin yung isa't isa bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. And praise the Lord, no, sa iglesia ko, alam ko magkakapatid ang turingan natin. Amen? Sabi ko nga sa inyo, bawal ang judgmental dito. Bakit? Lahat tayo tinanggap lamang ni Kristo. Amen? May breakthrough ka dahil kang tanggap ni Lord bilang anak niya. Sabi mo, ampon ka ni Lord. Dito sa pangit ang quotation ng ampon, pero sa langit, ang ganda ng ampon. Di mo, ampon ako ni Lord. Di ba? Tatay ko si Lord. And then, pang-apat, chosen, pinili. Ano sabi rito ni David? Si David pumili. Sabi niya, whom can I show kindness? Pinipili siya. Amen? Tayo, pinili ba ng Lord? For He has chose in Him. Pinili rin tayo ng Lord. Nung inampun tayo, siyempre pinili. Before the creation of the world, kailan tayo pinili ng Lord? Bago pa nilalang ang mundo, yung katabi mo, pinili na ng Diyos. Wala pang langit at lupa, si Emmanuel, si Joby, si Wendell, pinili na ng Lord. Si Ditas, pinili na ng Lord. Si James, pinili ka na ng Lord. Diba, no, anak?
Amen? Si Dean pinili na ng Lord. Si Rich ka ba? Si Rich pinili na ng Lord yan. Amen? Si Ezra pinili ng Lord. Kitang-kita, tangkad eh. Bakit? Before the creation of the world, hindi pa gawa yung mga ibon, hindi pa gawa yung mga bundok. Tayo, pinili na tayo ng Lord. Di ba napakasarap? Kailan mo nalaman yan? Maaaring ngayon lang. Yung iba, alam na noon kasi nagbabasa ng Bible. Kaya napakaganda, nagbabasa tayo ng Biblia para alam natin yung pangako ng Lord sa buhay natin. Amen? Alam niyo, hindi pa ginagawa sa liputan. Pero tayo, pinili ng Lord. Asa, to be holy and blameless in His sight, in love, He has predestined us for adoption to sonship. Inulit pa, through Jesus Christ. Mabigat to, in accordance to His pleasure of His will. Ano yung will? Gusto niya, kalooban niya. Hindi masama sa loob na Lord na pinili ka. Tignan mo yung katabi mo kung masama talaga loob niya. Pero si Lord, nung pinili ka, hindi masama ang loob niya. Yung mga nanay, pag nakakanak, masama ang loob, hindi ko naman gusto to, malabil lima na to eh. Pero si Lord, masaya nung pinili ka. Amen? At sabi nga, no return, no exchange. Kay Lord, walang balikan. Amen? Romans 15:7, but God demonstrates His own love for us, yet while we are still sinners, Christ died. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo ay mainit ng ulo, nung tayo mga chismosa, nung tayo ay mga babaero, nung tayo mga lalakero, nung tayo ay sinungaling, nung tayo matigas ang ulo, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo minahal ng Diyos nung magaling tayo, nung mabango tayo, nung tayo malinis, nung tayo ay kaibig-ibig. No! God died for us. Jesus died for us while we were still sinners because He chose us before the foundation of the world. Amen? Ang saya-saya pag alam mong mahal ka ng Diyos na may likha sa iyo. Sabi na John 6:44, no one can come to me. Hindi raw lahat pwedeng lumapit kay Jesus unless the Father sent me, draws him, and I will raise him up on the last day. Kailan yung last day? Ibig sabihin, pagdating ng wakas, buhay tayo kay Jesus. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag pikit mo, ang makikita mo na si Jesus. Kaya mga kapatid, pag namatay ang isang tao may Jesus, alam mo, nabiyahing langit siya. Kaya huwag kayong malungkot. Halimbawa, kung sino man na mahal mo sa buhay ang mamayapa, pero alam mo may Jesus siya, wala kang takot. Kasi alam mo, pag-gising niya, wala na siyang sakit, ang kasama niya si Jesus. Amen? Mga kapatid, nung namatay ang mother ko, okay lang. Kasi alam ko, hindi na siya mahirapan sa cancer. Alam ko, hindi niya siya mahihirapan kasi ang hirap nagka-breast cancer ang mother ko, talagang namanas siya. Alam ko, nung pagdilat niya, magaling na siya. At kasama na niya si Jesus. Bakit? Kasi alam ko yung mother ko, tinanggap niya si Jesus. Kaya mga kapatid, no, napakaganda na nandito tayo na yung mga mahal na buhay natin sa buhay, dapat maipakilala natin sila kay Kristo. Anong silbi ng langit kung ikaw biyaheng langit at yung kaibigan mo, yung mahal mo sa buhay, yung anak mo o yung asawa mo o yung nanay mo o yung tatay mo, nasa impyerno? Ulitin ko, ikaw biyaheng langit ka, nandun ka sa langit, ang saya-saya mo. Pero nakikita mo, nasa impyerno yung mga mahal mo sa buhay. Anong klaseng tao ka? Kaya mga kapatid, no, share Jesus to the people you love. Kung mahal mo yung anak mo, kung mahal mo yung nanay mo, yung tatay mo, kung mahal mo yung kapatid mo, higit sa lahat, mahal mo yung asawa mo talaga, sasabihin mo yung tungkol kay Jesus. Para pagdating ng langit, kasama mo pamilya mo. Tandaan, sa langit, magkakilala pa rin tayo. Kaya yung katabi mo, sa ayaw at sa gusto mo, pag may Jesus yan, makikita mo sa langit. Ano mga katabi mo? Sabi mo, makikita kita sa langit. Parang iba ayaw nila sabihin. Parang ito, ayoko. Amen? Sabi ko, may breakthrough dahil pinili ka ni Lord. And lastly, you're empowered by God. Pinalalakas, pinapagaling ka ng Diyos. Hindi ka magaling dahil magaling ka dahil magaling ang Lord sa buhay mo. Sabi dito, David empowers Mephibosheth. Pilay siya parehong paa, pero kasalo ng hari. Pilay siya, inutil siya, pero pinagpala siya ng Diyos. Pilay, pero kasalo ng hari. Tayo. Sabi dito, ano sabi kay Pablo? Si Pablo meron siya pinagpe-pray. Ano sabi? My grace is sufficient for you.
Sabi niyo, my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more of gladly about my weakness so that Christ's power may rest in me. Pansinin niyo sa mga nagpe-preach, mga nagde-devotion, bago kayo nagpe-praise and worship, bago kayo umakyat dito, kinakabayan kayo din. Ako, kabado ako. Hindi pa linggo, tanyo kay pastora, hindi na ako makatulog. Lahaya ko lang sa banyo kasi nagpe-pray ako. Kasi ang hirap. Pero pag nandito ka na sa harap, alam mo, maganda, pag ginagamit ka ng Lord, may kasama ka na. Andiyan yung banal na spirito ang nagsasabi sa iyo. Patulogin mo sila. Ay, hindi, joke lang. Amen? Sabi dito, for when I am weak, then I am strong. Pag ikaw kabadong-kabado na, doon pumapasok ang spirito ng Diyos sa iyo. Ay, hindi pala. Nandun na pala yung spirito ng Diyos. Kasi sabi niya, kaya mo yan. Ako bahala sa iyo. Amen? Kasi sabi, tagumpay ka, kahit mahina ka, dahil nandun ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pag nagsishare tayo sa mga jail, nagpupunta tayo sa mga preso, nakakakaba, hindi. Brother Manuel, Sister Gina, nung pumapasok tayo sa loob ng bilibid, nakakakaba, hindi. Nakakatakot, kasama namin mga preso. Walang jail guard. Sabi namin, hindi, kasama namin mga anghel. Buhay pa kami hanggang ngayon. Pwedeng mag-riot doon. Nandun talaga kami sa loob, hindi rehas. Nasa loob kami ng rehas. Kasi nagpupunta kami sa Santa Maria, BGMP, dito, sa bayan, meron dyan. Pero alam nyo, pag ginagamit ka ng Lord, kasama ko mga angel. Amen? Yan dito, I can do, sabay-sabay, 1, 2, 3. Oo nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Kitang-kita nga yung strength ulit. 1, 2, 3. Kitang-kita ko talaga yung gives me strength. Grabe, lalakas ng strength nyo. Hiyang-hiyaan naman ako. I can do all things through Him who strengthens. Pinalakas, pinagaling, pinapuran, pinagpala ka ng Diyos. Dahil magaling si Jesus sa buhay natin. Amen? Kaya dito, may breakthrough ka dahil pinalakas at pinaburan ka ng Lord. Sino rito pinalakas at pinaburan ng Lord? Sabi na Amen? Lahat tayo, basta may Jesus, pinalakas at pinaburan ng Lord. Amen? Tanyo yung mga bata, yung mga nagme-memory verse, parang diesel. Una, umiinit daw, tapos tuloy-tuloy na. Bakit? Pinagaling at pinaburan ng Lord yung mga anak natin. Dahil ang sabi sa Deuteronomy, I will make them heads, yet not tails. Ang mga anak ng Diyos, hindi ginagawang buntot. Laging ulo nasa unahan. Amen? Kaya yung mga anak natin, mga apo natin, laging maumuna yan pag may Kristo ka sa buhay. Amen? Summary, ano yung number 1 key to breakthrough? Number 1, goodness. Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa buhay. Amen? Pangalawa, restoration o restored. Binalik tayo ng Diyos. Yung dating wala ka, meron ka na. Yung dating akala mo wala ka, ngayon meron ka na. Yung dati wala kang pambayad sa utang, ngayon malaya ka na. Parang hindi sila masaya, no? Sino rito pinalaya na sa utang magsabi sa inyo? Wala na kaming utang, pastor. Kami na nagbibigay. Sino rito gustong magbigay? Hindi lang magpapautang, magbibigay. Bawa pupunta sila kay Gina. Maring Gina, pautang naman, 1,000. 1,000? Kasi kailangan lang. James, magwalis ka nga dyan ng 1,000. Gawin mo na 10,000, magwalis ka dyan. Yung daspan, may 10,000 dyan. Grabe, nagwawalis, tigi 1,000 sa bahay. Amen? Alam niyo mga kapatid, wala yung posible sa Lord. Kaya paulin niya ng pera. Ang tanong lang naman, may pananampalataya ba tayo? Diba sabi ng babaeng 12 years ba? Tama pa 12 years? 12 years, no? Na dinudugo. Ang sabi niya, mahawakan ko laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Ano nangyari? Nahawakan niya. Gumaling. Kapatid, asa ng faith natin? Kaya ba natin? Sa biyaya ng Diyos. Amen? Yan, ako'y napupuri sa buhay ni Flor. Talagang on fire. Yung mga kapatid dito, lahat on fire. Amen? Mga kumakanta. Bukas makalo, may sumasayaw na rito. Si Emmanuel, si Joby, si Wendy. Kami nagtatapos. Amen. Pangatlo, accepted. Tinanggap tayo ng Diyos. Amen. Hindi dahil sa kabutihan natin, kundi sa kabutihan ni Kristo. Pangapat, we are chosen. Pinili ka ng Diyos. Pag pinili ka ng Diyos, no return, no
Kahit may resibo ka pa, no return, no exchange. And then lastly, empowered. Pinagaling, pinalakas, pinaboran. Tingnan mo yung katabi mo, pinagaling, pinalakas, pinaboran. Amen. Ano raw yung susi ng breakthrough? Grace. May biyaya ang Diyos. Kasi meron tayong breakthrough sa buhay kasi may biyaya ang Diyos. Merong isang nagmamaneho, problemado siya kasi talagang gumuho ang buhay niya dahil siya ay nalugi. Nalugi siya, tapos niloko siya ng kanyang boyfriend. Yung boyfriend niya, 12 years na. Tapos nagmamaneho siya at sobrang lungkot niya, talagang nasa stoplight siya at bigla na lang, walang ano-ano, nagising siya, nasa ospital na siya. At nung nagising siya sa ospital, hindi niya alam ang nangyari. Ito to matindi. Wala na siyang makita. Biro nyo, nalugi na siya sa negosyo, niloko siya ng boyfriend niya, nabulag pa siya. Kung ikaw yan, ano na gagawin? Lugi ka na. Niloko ka ng boyfriend mo for 12 years. Yung mga magulang mo, hindi mo alam kung nasaan, mas bulag ka pa. But she prayed, and she prayed. Sabi niya, Lord, akala ko ba pinagpala ako? Akala ko ba pinaboran ako? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Pero sabi niya, Lord, magtitiwala ako na magmimilagro ka kasi alam ko may biyaya ka. At alam niyo ang nangyari? Nagmamaneho siya, hindi niya alam, nagising na lang siya sa ospital, bulag pa. Kaya akala niya, nabangga siya. Yun ang nasa isip niya, kaya sabi niya, may mga pulis na nag-iistiga. Naku, sabi niya, baka hindi lang ako bulag, kulong pa ako. Kung ikaw yun, nalugi ka na, iniwan ka ng boyfriend mo, bulag ka, ikumulong ka pa, gumuho na talaga ang buhay. Pero nag-pray siya, he prayed, sabi niya, Lord, I know that you are with me, and I know that your plans for me is to prosper me, not to harm me, but a plan to give me a good hope. Pinagawa ka niya, Jeremiah 29:11. Umiiyak siya, pero mabulag, umiiyak. And then suddenly, nag-iimbestiga na. Ito maganda. Nagising siya, ino-operahan na siya. Sabi niya, at narinig niya yung doktor, tara, operahan na natin to. Sabi niya, operahan pa sa akin. Sabi niya, kukulong na ako. And then, nagising siya, sabi niya, Ma'am, kumusta ka na? Dumating yung mga magulang niya, out of the blue, dumating, hindi niya alam, akala niya, iniwan na siya. Sabi niya, mapalad ka, anak. Yung nakabangga sa sinasakyan mo, donor ng mata. Hindi pala siya nabangga pala siya. At yung nakabangga sa'yo, namatay, pero donor. At parehas kayo. Kaya binigay niya yung mata sa'yo. At ito maganda. Dumulog siya mata niya uli. Nakita niya yung paligid niya. Nandun yung pamilya niya. At ito yung mas maganda. Sabi niya. At alam mo, magbabayad pa ng perwisyo yung nakabangga sa'yo. May danyos perwisyo siya. Alam niyo magkano? 10 million. Dahil sa biyaya ng Diyos, bumalik yung mata niya, may biyaya pa siya. Ikaw kapatid, may biyaya ang Diyos sa iyo. May parating na biyaya sa iyo. Amen? Kasi bakit? May biyaya ang Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Tayo tumayo na. Tayo na. Let's pray. Let's pray.